Buzz sa mundo tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan, OEV, mula sa US hanggang China. Sa mga malalaking pangalan tulad ng Tesla ng Elon Musk at ang BYD ng China ay nasa mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit hulaan mo, ang Mazda ng Japan ay nagluluto ng isang bagay na hindi inaasahan at pinag-uusapan ng lahat. Habang ang buong industriya ng sasakyan ay nakikipagkarera upang maglunsad ng higit pang mga EV, si Mazda ay nagtatrabaho ng lihim at malapit na silang mag-drop ng isang bomba. Ang balita sa kalye ay ang mga inhinyero ng Mazda ay gumagawa ng isang hybrid engine na nagbabago ng laro. Isang hybrid, hindi isang buong EV na maaaring yumanig sa buong industriya at makapag-isip na muli ng mga plano kahit na ang pinakamalaking kumpanya ng EV. Kaya, ano ang malaking pakikitungo sa hybrid engine neto? Tinatawag itong higanteng paglukso sa teknolohiya, isang bagay na maaaring magbago sa ating pagmamaneho at paglalakbay. Gustong manatili sa loop sa tech revolution na ito? Pindutin ang subscribe button para ikaw ang unang makakaalam kung ano ang susunod. Pag-usapan natin ito. Kamakailan ay gumawa ng matapang na deklarasyon ang CEO ng Mazda. Ang paparating na makina ng kumpanya ay nakahanda upang guluhin ang buong industriya ng dekuryenteng sasakyan. Ang anunsyo na ito ay nagpadala ng mga ripples sa mundo ng automotive. Ang industriya ng kotse ay umuugong sa kaguluhan at may darating na malaking bagay. Ngunit bago tayo sumabak sa teknolohiyang ito na nagbabago ng laro, i-rewind natin at tingnan kung paano napunta rito ang Mazda. Isipin ang isang maliit na pabrika sa Hiroshima, Japan, noong 1920. Hindi ito gumagawa ng mga sasakyan. Gumagawa ito ng tapon para sa mga bote at pagkakabukod. Doon nagsimula ang kwento ni Mazda bilang Toyo Cork Kogyo na itinatag ni Hachiro Matsuda. Siya ay isang malaking mapangarapin na may kakayahan sa pag-ayos ng mga problema. At ang kanyang maliit na kumpanya ay malapit nang pumunta sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay mula sa cork hanggang sa mga kotse. Hindi natuwa si Jujiro sa paggawa lang ng cork. Sa huling bahagi ng 1920s, gusto niya ng higit pa. Bumibilis ang mundo. Nasa lahat ng dako ang mga makina. At gusto ng mga tao na gumalaw ng mabilis. Kaya, noong 1927, tinanggal ng kanyang kumpanya ang cork mula sa pangalan nito. Naging Toyo Kogyo. At nagsimulang maglaro ng makinarya. Pagkatapos, noong 1931, gumawa sila ng isang matapang na hakbang, larawan ito. Isang kakaibang sasakyang may 3 gulong na tinatawag na Mazda Go, bahagi ng motorsiklo, bahaging track, na nag-zoom sa mga kalye ng Hiroshima. Bakit Mazda? Ito ay isang tango kay Ahura Mazda, isang sinaunang Persian na Diyos ng liwanag at karunungan. At ito ay parang apelido ni Jujiro. Ang pangalang iyon ay nagdala ng isang kislap ng malalaking pangarap upang liwanagan ang mundo gamit ang matalino, practical na mga makina. Ang Mazda Go ay isang game changer, isang mabilis na 3-wheeler na minahal ng maliliit na negosyo para sa mura at maaasahang transportasyon nito. Ngunit ang 1930s at 40s ay magaspang. Niyanig ng World War II ang Hiroshima. At nang tumama ang atomic bomb noong 1945, ang pabrika ng Mazda ay naging isang pansamantalang ospital. Gayunpaman, nanatiling matatag ang espiritu ni Mazda. Sa pagtatapos ng taong iyon, bumalik sila dito. Gumagawa ng mga track upang tumulong sa muling pagtatayo ng kanilang lungsod. Ang hindi sumusukong ugali na iyon ay naging pangunahing bahagi ng kung sino si Mazda. Matigas gaya ng mga kuko, anuman ang mangyari. Noong 1950s, handa na ang Mazda na maghangad ng mas mataas. Nagsimula silang gumawa ng maliliit na 4-wheel truck, ngunit ang totoong magic ay nangyari noong 1960 kasama ang R360 Coupe, ang kanilang unang pampasaherong sasakyan. Ito ay kaibig-ibig, compact, at hindi nasira ang bangko. Perpekto para sa lumalaking pagkahumaling sa kotse ng Japan. Pagkatapos, noong 1967, naging matapang ang Mazda sa Cosmosport 110S na pinapagana ng isang Wankel rotary engine. Hindi tulad ng mga regular na makina na umuusad, ang ito ay umiikot ng maayos.
tulad ng isang laruang pang-itaas. Ito ay isang mapanganib na hakbang. Ngunit ipinakita nito sa mundo na hindi natatakot si Mazda na tumayo. Naging signature ng Mazda ang rotary engine na iyon. Noong 1970, nag-zoom sila sa Amerika gamit ang R100 Coupe. Tas gusto ng mga driver ang buhay the vibe nito. Noong 1978, ang RX-7 sports car ay nanalo ng mga puso sa kanyang cool na disenyo at rotary-powered buzz. Ngunit ang 1970s ay hindi lahat smooth sailing. Ang krisis sa langis ay tumama at ang mga rotary na gutom sa gas ay nawalan ng ilang tagahanga. Naging mahigpit din ang pera. Hanggang sa pumasok si Ford noong 1979. Nagbibigay sa Mazda ng pera at suporta para magpatuloy. Ang 1980s ay nagdala ng bagong simula. Noong 1984, opisyal na naging Mazda Motor Corporation ang Toyo Kogyo na pinagsama ang tatak at kumpanya. Pagkatapos, noong 1989, pinakawalan nila ang MX-5 Miata, isang maliit na roadster na lahat ay tungkol sa kasiyahan. About kaya, magan, at ginawa para mapangiti ka. Ito ang naging top-selling na two-seat sports car sa mundo. Noong 1991, naabot ng Mazda ang jackpot nang ang kanilang 787B race car ay nanalo sa 24 oras ng Le Mans, na ginawa silang unang Japanese carmaker na nanalo sa tropeyo na iyon. Ngunit ang 90s ay hindi masyadong maganda. Bumagsak ang ekonomiya ng Japan at nahulog ang Mazda sa problema. Pumasok si Ford ng may higit na tulong upang mapanatili silang nakalutang. Sa bagong pamumuno, hinigpitan ng Mazda ang sinturon nito. Inilagay ang lakas nito sa paggawa ng mga kotseng masayang i-drive at nagpupumilit na makahanap ng tagumpay. Noong 2000s, muling kumilos ang Mazda. Ang kanilang Zoom Zoom slogan ay nagpahayag ng kanilang pagkahilig sa pagmamaneho ng kasiyahan. At alang mga kotse tulad ng Mazda 3 at Mazda 6 ay nanalo ng mga puso sa lahat ng dako. Noong 2008, ibinenta ng Ford ang karamihan sa stake nito at tumayong mag-isa ang Mazda, mas malakas kaysa dati. Nagtrabaho siya sa mga bagong ideya sa Skyactiv technology noong 2010 na lumikha ng mga makina at kotse na mas magaan, mas mahusay para sa planeta at nakakapanabik pa ring magmaneho. Ang kanyang disenyo ng kodo na tinatawag na Soul of Motion ay nagbigay sa mga kotse tulad ng CX-5 ng isang makinis, halos parang buhay na hitsura na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ngayon, aning Mazda ay isang malaking pangalan sa buong mundo na gumagawa ng higit sa 1.5 milyong sasakyan bawat taon sa mga pabrika mula Japan hanggang Mexico. Hindi nila kailanman nakalimutan ang kanilang pinagmulan sa Hiroshima, isang lugar na nagturo sa kanila na malampasan ang mahihirap na panahon. Mula sa kakaibang Mazda Go hanggang sa electric MX-30. Ang kwento ng Mazda ay isa sa puso na lumilikha ng mga kotse na hindi lamang magdadala sa iyo ang dasi sa mga lugar, ngunit nagpaparamdam sa biyahe na espesyal. Bagamat narito kami upang pag-usapan ang tungkol sa revolusyonaryong makina at upang maunawaan kung bakit kumpiyansa ang CEO ng Mazda na aabutan nito ang mga EV, kailangan mo munang malaman ang tungkol sa mga hybrid na makina. Pagtaas ng mga hybrid na makina, isang game changer para sa ating planeta. Isipin ang isang mundo kung saan ang iyong sasakyan ay humihigop ng gasolina tulad ng isang kamelyo na umiinom ng tubig sa disyerto. Mas mababa ang pollution at dinadala ka pa rin kung saan mo kailangang pumunta ng hindi pinagpapawisan. Parang panaginip ha? Bueno, na kung saan ang mga hybrid na makin ay pumapasok at sila ay nanginginig sa mga bagay sa mundo ng transportasyon. Sa pandaigdigang focus na lumilipat patungo sa mas malinis, mas mahusay na mga sasakyan. Ang mga hybrid na makina ay ninanakaw ang spotlight bilang isang practical, pang-planeta na solution. Pero bakit parang game changer sila? At bakit ang mga ganap na dekoryenteng sasakyan, mga EV, sa kabila ng lahat ng hype, ay hindi ang perpektong sagot? Una, pag-usapan natin kung bakit espesyal ang mga hybrid na makina. Pinagsasama ng hybrid na kotse ang tradisyonal na gasoline engine na may electric motor. Isipin na parang isang dynamic na duo. Ang gas engine ay humahawak ng mahahabang biyahe at mabibigat na patrol upward.
habang ang dekuryenteng motor ay pumapasok para sa maikling biyahe at paglalakbay sa lungsod. Ang pagtutulungan ng magkakasamang ito ay nangangahulugan na ang mga hybrid ay gumagamit ng mas kaunting gasolina, kung minsan ay nagbabawas ng pagkonsumo ng 30 hanggang 50% kumpara sa mga regular na kotse. Ang mas kaunting nasusunog na gasolina ay katumbas ng mas kaunting mapaminsalang emisyon, na isang malaking panalo para sa ating kalidad ng hangin at klima. Dagdag pa, ang mga hybrid ay hindi kailangang isaksak tulad mga EV. Nire-recharge nila ang kanilang mga baterya gamit ang enerhiya mula sa pagpepreno o ang gas engine. Kaya hindi ka na natigil sa paghahanap ng charging station sa gitna ng kawalan. Ang mga hybrid ay hindi ka panipaniwalang maraming nalalaman. Nag-zip ka man sa trapiko sa lungsod o tumatama sa bukas na highway, maayos silang umaangkop. Sa stop-and-go na trapiko, pinapanatili ng dekuryenteng motor ang mga bagay na tahimik at mahusay. Sa mahabang biyahe sa kalsada, tinitiyak ng gas engine na hindi mo kailangang mag-alala na maubusan ng juice. Ang iyong kakayahang umangkop na ito as ginagawang angkop ang mga hybrid para sa lahat ng uri ng mga driver, urban commuter, rural explorer, o sino man sa pagitan. At huwag nating kalimutan ang gastos. Ang mga hybrid ay kadalasang mas mura sa harapan kaysa sa mga EV. At sa mas mahusay na fuel economy, nakakatipid ka rin sa pump. Ngayon, huwag kang magkamali. Ang mga EV ay may katulad mga likas. Gumagawa sila ng zero emissions ng tailpipe. Mukhang kamangha-manghang para sa kapaligiran. Gustong-gusto ng malalaking kumpanya na ipahayag ang mga ito bilang ang pinakamahusay na berdeng solution. Ngunit ang mga EV ay may ilang tunay na hamon na ginagawang mas matalinong pagpili ang mga hybrid para sa maraming tao. Para sa panimula, maaaring maging abala ang pagsingil ng EV. Kung wala kang charger sa bahay, ikaw ay nasa awa ng mga pampublikong istasyon na hindi laging madaling mahanap, lalo na sa labas ng malalaking lungsod. At ang pagsingil ay tumatagal ng oras, kung minsan ay oras. Hindi tulad ng pagpuno ng tangke ng gas sa loob ng ilang minuto. Ponierawas sa marulong issue sa baterya. Ang baterya ng EV ay mahal upang palitan at ang kanilang production ay maaaring maging mahirap sa kapaligiran na nangangailangan ng pagmimina para sa mga materyales tulad ng lithium at cobalt. Ang prosesong ito ay madalas na nag-iiwan ng mas malaking carbon footprint kaysa sa paggawa ng hybrid o kahit isang regular na kotse. Dagdag pa, ang mga EV ay maaaring maging mas mahal sa harap na ginagawang hindi maaabot ang mga ito para sa maraming budget. At kung nakatira ka sa malamig na klima, nawawalan ng kahusayan ang mga baterya sa nagyeyelong temperatura, lumiliit ang iyong driving range kapag kailangan mo ito. Ang isa pang malaking alalahanin ay ang saklaw ng pagkabalisa. Ang mga EV ay karaniwang umaabot ng 200 hanggang 300 milya kapag may bayad. Ngunit ang mga totoong kondisyon sa mundo, tulad ng matinding trapiko o pagsabog sa AC, ay maaaring maubos ng ganon kabilis. Honest mga hybrid, sa kabilang banda, ay nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay sa parehong mundo. Electric power para sa maiikling biyahe at gas para sa mas mahaba. Kaya hindi ka pinagpapawisan ng walang laman na baterya. Kaya bakit ang mga hybrid engine ay isang game changer? Nagkakaroon sila ng perpektong balanse. Pagbabawas ng paggamit ng gasolina, pagbabawas ng mga emission, at pagpapanatiling abot kaya at maginhawa ang mga bagay. Hindi sila humihingi ng isang buong bagong infrastruktura tulad ng ginagawa ng mga EV at umaangkop sila sa ating buhay nang hindi pinipilit na baguhin ang ating mga gawi sa magdamag. Bagamat ang mga EV ay may kani-kaniyang lugar, ang kanilang mga disbentaha, ang paniningil ng mga problema, mataas na gastos, at mga pagbabago sa kapaligiran ay nangangahulugang hindi sila ang isa-size-fits-all na solusyon na sinasabi ng ilan. Ang mga hybrid ay tulad ng magiliw na kapitbahay na laging nariyan upang tumulong, maasahan, practical, at handang gawing mas magandang lugar ang mundo, isang mahusay na milya sa bawat pagkakataon. Bakit tumataya ang Mazda sa mga hybrid na makina para sa hinaharap? Malaking plano ng Mazda na yakapin ang mga hybrid na makina. Marahil ay nagtataka ka. Bakit hybrids? Bakit ngayon?
Si Mazda ay palaging isang maliit na maverick sa industriya ng kotse. Sila ang mga taong nagdala sa amin ng iconic na MX-5 Miata, isang sports car na puro kagalakan sa pagmamaneho, at hindi sila kailanman natakot na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan. Kaya, kapag sinabi nilang nagdodoble sila sa mga hybrid na makina, hindi lamang ito sumusunod sa isang uso. Isa itong may ingat na pinag-isipang hakbang na nagpapakita kung sino sila at kung saan nila nakikita ang direksyon ng mundo. Una, ang hybrid push ng Mazda ay tungkol sa pag-unawa kung ano ang kailangan ng mga driver sa ngayon. Mabilis ang pagbabago ng mundo. Ang mga presyo ng gas ay tumaas isang araw, pababa sa susunod, at lahat ay nagsasalita tungkol sa pagbabago ng klima. Ang mga dekuryenteng sasakyan, mga EV, ay sobrang cool. Ngunit maging totoo tayo, hindi lahat ay handa na mag-full electric. Marahil ay wala kang charger sa bahay, o mahilig ka sa mga road trip at nag-aalala tungkol sa paghahanap ng mga istasyon ng pagsingil sa gitna ng kawalan. Nakuha iyon ng Mazda. Ang mga hybrid ay tulad ng perpektong gitnang lupa. Binibigyan kanila ng kahusayan sa gasolina at mas mababang mga emisyon ng isang dekuryenteng motor. Ngunit meron ka pa ring gas engine para sa mga mahabang biyahe o kapag ayaw mo lang i-stress ang tungkol sa hanay ng baterya. Anong pagtaya ng Mazda sa mga hybrid dahil nakakatugon sila ng mga tao kung nasaan sila? Na nag-aalok ng practical at nababaluktot na solusyon na akma sa totoong buhay. Kung ikaw ay isang city commuter o isang weekend adventurer, ang isang hybrid ay makakasabay ng hindi ka pinipilit na baguhin ang iyong buong routine. Kung kilala mo ang Mazda, alam mo ang kanilang zoom-zoom mantra. Ang lahat ng ito ay tungkol sa paggawa ng mga kotse na masayang i-drive, kasama ang kislap ng kasabikan sa tuwing magpapagasolina ka. Ngayon, maaari mong isipin na ang mga hybrid ay tungkol sa paghigop ng gasolina at pagiging makatwiran. Ngunit binabaliktad ng Mazda ang ideyang iyon sa ulo nito. Nagdidisenyo sila ng mga hybrid na hindi lang nagtitipid ng gas, naghahatid sila ng uri ng tumutugon. Nakakaengganyong drive na gusto ng mga tagahanga ng Mazda. Kunin ang kanilang bagong Skyactiv Z engine na nakatakdang mag-debut sa susunod na henerasyong CX-5 pagsapit ng 2027. Hindi ito ang iyong average na hybrid powertrain. Ibinubuhos ng Mazda ang kanilang engineering magic dito. Pinaghalo ang isang napakahusay na gas engine sa isang dekuryenteng motor upang lumikha ng isang bagay na makapangyarihan. Makinis at masaya. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng iyong cake at kinakain din ito. Makakakuha ka ng mas mahusay na fuel economy at mas mababang emissions. Ngunit nararamdaman mo pa rin ang zoom-zoom na kiligin kapag tumawid ka sa isang sulok o sumanib sa highway. Pag-usapan natin ang planeta sandali. Gusto nating lahat ng mas malinis na hangin at mas malusog na kapaligiran. Tama ba? Kasama niyan ang Mazda, na naglalayong magkaroon ng neutralidad ng carbon sa 2050. Ngunit nagsasagawa sila ng praktikal na diskarte upang makarating doon. Habang ang ilang gumagawa ng sasakyan ay all-in sa mga EV, tinitingnan ni Mazda ang mas malaking larawan. Alam nila na ang pagbuo ng milyon-milyong EV na baterya ay nangangailangan ng 1 toneladang mapagkukunan at hindi lahat ng bansa ay may infrastruktura upang suportahan ang isang ganap na electric na hinaharap. Doon nagniningning ang mga hybrid. Pinutol nila ang mga emission at paggamit ng gasolina ng hindi, na nangangailangan ng kumpletong pag-overhaul kung paano tayo nagmamaneho o nagpapagatong. Ang multi-solution na diskarte ng Mazda ay tungkol sa pag-alok ng mga pagpipilian, mga hybrid, plug-in na hybrid, at kahit ilang EV, na iniayon sa kung ano ang makatuwiran para sa iba't ibang mga merkado at pamumuhay. Halimbawa, ang kanilang mga hybrid ay idinisenyo upang matugunan ang mahihirap na tuntunin sa paglabas tulad ng Euro 7 sa Europe at Tier 4 sa US. Kaya hindi lang sila mas luntian ngayon. Ang mga ito ay ginawa upang manatiling berde habang ang mga regulation ay nagiging mas mahigpit. Hindi nag-iisa ang Mazda sa hybrid na paglalakbay na ito. Nakikipagtulungan sila sa mga mabibigat na hitter tulad ng Toyota, Denso, at Blue Nexus para gawing top-notch ang kanilang mga hybrid. Bakit muling likhain ang gulong kung maaari kang humiram ng ilang kadalubhasaan mula sa mga taong nagperpekto sa mga hybrid sa loob ng mga dekada? Halimbawa,
Ang 2025 Mazda CX-50 Hybrid ay gumagamit ng Toyota-sourced system na pinagsasama ang isang 2.10 litro na gas engine na may mga dekuryenteng motor para sa isang solidong 219 lakas kabayo at mahusay na ekonomiya ng gasolina. Ngunit ang Mazda ay hindi lamang humiram ng teknolohiya. Nagdaragdag sila ng kanilang sariling likas na talino. Ang kanilang in-house na hybrid system kasama ng Sky Active Z ay tungkol sa kahusayan at pagganap na iniayon sa kakaibang pakiramdam ng pagmamaneho ng Mazda. Ito ay isang panalo para sa mga driver na nais ng isang mahusay na kotse nang hindi sinira ang bangko. Speaking of affordability, hindi mura ang mga sasakyan sa mga araw na ito. At alam ito ng Mazda. Yun ang dahilan kung bakit nila binawasan ang $3 bilyon mula sa kanilang mga pamumuhunan sa EV para tumuon sa isang diskarte sa pag-ari. Magarbong termino, ngunit na nangangahulugan lamang ito na sila ay matalino tungkol sa kung paano nila ginagastos ang kanilang pera. Gamit ang mga kasalukuyang pabrika, pagbabahagi ng mga linya ng produksyon para sa mga modelo ng gas, hybrid, at electric, at umaasa sa mga pakikipagsosyo upang mabawasan ang mga gastos. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Sana na nangangahulugan ito na ang mga hybrid ng Mazda ay mananatiling abot ng presyo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga hybrid tulad ng CX-5 at CX-50 sa mga flexible na linya ng produksyon, mapapababa ng Mazda ang mga gastos nang hindi nababawasan ang kalidad. Dagdag pa, ang mga hybrid ay nakakatipid sa iyo ng pera sa pump ay sa mga presyo ng gas na ginagawa ang kanilang karaniwang roller coaster na bagay. Iyon ay isang malaking bagay. Ibinabalik ng Mazda ang kanilang maalamat na rotary engine. Hindi para sa mga sports car, nakalulungkot. Ngunit bilang isang hybrid generator. Kung bago ka sa rotary game, ito ay 4. Ibinabalik ng Mazda ang kanilang maalamat na rotary engine. Hindi para sa mga sports car, nakalulungkot. Ngunit bilang isang hybrid generator. Kung bago ka sa rotary game, ito ay 4. Ang MX-30 REV ng Mazda at ang iconic na konsepto ng SP ay nagpapakita ng teknolohiyang ito kung saan ang isang compact rotary engine ay nagcha-charge ng baterya, nagpapalawak ng saklaw at nagabawas ng mga emission. Ito ay kakaiba. Ito ay makabago. At ito ay napaka-Mazda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang hindi takot ni Mazda na mag-isip sa labas ng kahon. Pinapanatili nilang buhay ang kanilang pamana habang iniangkop ito para sa isang hybrid na hinaharap, na nagpapatunay na maaari mong igalang ang tradisyon at itulak pa rin ang mga hangganan. So, pagtatapos ng araw, ang hybrid na diskarte ng Mazda ay parang tao dahil ito ay binuo sa paligid ng mga totoong tao. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng mga pagpipilian. Mga hybrid para sa ngayon, mga EV para bukas, at palaging ang Mazda na kagalakan sa pagmamaneho. Ito ay tungkol sa pagbabalanse ng kasiyahan, pagiging affordability at responsibilidad ng walang pangangaral o labis na komplikadong mga bagay. Nagzipping ka man sa mga kalye ng lungsod o bumabagtas sa isang country road, ang mga hybrid ng Mazda ay idinisenyo upang gawing mas mahusay ang bawat biyahe. Kaya't meron ka. Bakit all-in ang Mazda sa mga hybrid? Ito ay practical. Ito ay kapanapanabik. At meron itong kaluluwa ng Mazda. Ang Sky Active Z ng Mazda, making the burin biday tiro na lihat. Pag-usapan natin ang napag-usapan ko sa simula ng video. Gumagawa ang Mazda ng isang bagay na sa tingin nila ay maaaring yumanig sa buong industriya ng kotse. Isipin mo ito, 2027 na at bibili ka na ng bagong kotse. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay nasa lahat ng dako, makinis, makintab, at sobrang high-tech. Ngunit marahil, hindi ka pa rin handang mag-electric. Siguro gusto mo ang pakiramdam ng isang traditional na makina, ang malakas na tunog nito. O baka hindi ka pa handang maghanap ng charging station sa isang road trip. Dito nagkakaroon ng matapang na ideya ang Mazda. Paano kung hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng pagganap, kahusayan, at pagiging mabait sa planeta? Paano kung gumawa sila ng makina na nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay sa lahat ng mundo? Iyan ang pangako ng Sky Actives, at ang malaking taya ng Mazda ay magaw nito ang atensyon ng mga tao. Kaya ano nga ba ang Sky Active? Sa madaling salita,
Ito ang susunod na henerasyong 4 na silindro na makina na pinagtatrabahuhan ng Mazda sa likod ng mga saradong pinto sa loob ng maraming taon. Nakatakda itong palitan ang kanilang kasalukuyang Skyactiv G at Skyactiv X engine. At ito ay idinisenyo upang gumawa ng isang bagay na napakakaiba. Pagsamahin ang kahusayan ng isang diesel engine, ang mabilis na tugon ng isang gasoline engine, at ang eco-friendly na mga benepisyo ng hybrid na teknolohiya. At dapat itong matugunan ang mga napakahigpit na regulation sa paglabas tulad ng Euro 7 sa Europe at LEV4 at Tier 4 sa US. Ito ay isang mahirap na gawain. Tama ba? Ngunit sinasabi ng mga inhinyero ng Mazda na malapit na sila sa tinatawag nilang ultimate combustion. Talaga, ang banal na kopita ng panloob na combustion engine. Parang something out sa isang sci-fi movie, di ba? Ngayon, narito kung saan ito ay talagang kawili-wili. Ang Skyactiv Z ay hindi lamang isang bagay. Darating ito sa iba't ibang lasa. Penayad na hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, at kahit na mga dekoryenteng setup ng baterya na nangangahulugan iyon kung gusto mo ng kaunting electrified boost or ganap na electric ride. Sinasaklaw ka ng Mazda. Hindi nila sinasabi na kalimutan ang mga electric car. Sa halip, sinasabi nila, hey, bigyan natin ang mga tao ng mga opsyon na akma sa kanilang buhay. At hindi ko alam tungkol sa iyo. Ngunit gusto ko ang ideya ng pagkakaroon ng mga option para sa isang bagay na kasing personal ng iyong sasakyan. Pag-usapan natin kung bakit ito mahalaga. Sa ngayon, ang industriya ng kotse ay nasa gitna ng isang malaking pagbabago. Nagmamadali ang lahat para magpakuryente. Ang Tesla ang nangunguna dito. At sang malalaking kumpanya tulad ng Toyota, Ford, at VW ay nagbubuhos ng bilyon-bilyon sa mga sasakyang pinapagana ng baterya. Ngunit ang mga EV ay hindi pa rin tama para sa lahat. Marahil ay nakatira ka sa isang lugar kung saan kakaunti ang mga istasyon ng pagsingil o nag-aalala ka tungkol sa kung hanggang saan ka makakarating sa isang pagsingil. Siguro gusto mo lang ang pakiramdam ng isang maginoo na makina. Nakikita ni Mazda ang lahat ng ito at sinasabing, nakikinig kami sa iyo. Ang kanilang plano upang lumikha ng isang hybrid na makina na napakahusay. Ito ay tumatagal ng ilang pansin ang layo mula sa ganap na electric sasakyan. May chismis na sobrang excited ang CEO ng Mazda tungkol dito. Kumbaga, kapag tinanong siya ng mga tao tungkol sa Skyactiv Z, hindi siya nagpipigil. Siya ay sinipi na nagsasabing, ang aming bagong hybrid na makina ay sisira sa buong industriya ng dekoryenteng sasakyan. Hindi niya sinasabing papatayin ng Mazda ang mga dekoryenteng sasakyan, ngunit itinatapon niya ang hamon na nangangako na lumikha ng mga hybrid na makina na pinakamahusay sa pinakamahusay. Kaya, saan unang lalabas ang makinang ito? Ang balita sa kalye ay magde-debut ito sa susunod na generation ng Mazda CX-5. Posibleng sa paligid ng 2027. Malaking bagay ito dahil ang CX-5 ay isa sa mga pinakasikat na modelo ng Mazda. Makinis, masayang magmaneho, at practical. Ang pagpapares nito sa isang cutting-edge hybrid setup ay maaring gawin itong isang game changer. Dagdag pa, ginagawa ng Mazda ang hybrid system na ito nang ganap sa loob ng bahay. Saka na nagpapakita kung gaano sila kaseryoso sa paggawa nito ng tama. Hindi lang sila nagsasama-sama ng mga bahagi mula sa ibang mga kumpanya. Gumagawa sila ng kakaiba. Ngayon, sa isa sa mga pinakakagiliw-giliw na bahagi, sinabi ng Mazda na magiging abot-kaya ang mga bagong kotseng ito. Sa isang mundo kung saan ang ilang mga EV ay nagkakahalaga ng isang maliit na bahay, iyon ay musika sa aking pandinig. Hindi nila sinusubukang sirain ang bangko upang hayaan kang magmaneho ng isang bagay na marangya at eco-friendly. Sa halip, gusto nilang magdala ng magagandang sasakyan na maaabot ng mga ordinaryong tao tulad mo at ko. Iyan ay isang mission na maari kong suportahan. Ngunit narito ang $1,000,000 na tanong. Magagawa ba talaga ito ng Mazda? Maaari ba silang gumawa ng makina na makapangyarihan, mahusay, eco-friendly, at abot-kaya? Lahat habang nakikipaglaban sa mga higanting EV, ito ay isang malaking hamon. Ngunit ang Mazda ay may track record ng pag-isip sa labas ng kahon. Ilang taon na nilang inaayos at pinapahusay ang mga internal combustion engine, kahit na ang iba ay sumasabay sa EV bandwagon.
Ang ganong uri ng matigas ang ulo na pagkamalikhain ay nagpapaisip sa akin na maaaring may isang shot lang sila. Kaya, ano ang malaking larawan dito? Hindi sinusubukan ng Mazda na labanan ang hinaharap. Sinusubukan nilang hubugin ito. Naniniwala sila na meron pa ring lugar para sa mga internal combustion engine, lalo na kapag ipinares ang mga ito sa hybrid tech na nagbabawas ng mga emission at nagpapalakas ng kahusayan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mga pagpipilian sa mga driver, hindi pagpilit sa lahat sa parehong amag. Isa ka mang tagalungsod na mahilig sa plug-in hybrid o road tripper na gustong magkaroon ng banayad na hybrid para sa dagdag na hanay. Sinasabi ng Mazda na meron kaming para sa iyo. Sa ipagtatapos natin, gusto kong marinig mula sa iyo. Iisipin mo bang bumili ng Mazda gamit ang Skyactiv Z engine? Nasasabik ka ba sa isang hybrid na nangangako ng performance, kahusayan, at presyong hindi magpapaiyak sa iyong wallet? O ikaw ba ay lahat sa mga EV at sa tingin Mazda's tumatahol up sa maling puno? I drop ang iyong mga saloobin sa mga komento. I'm dying to know what you think. Para sa akin, naiintriga ako. Ang ideya ng isang kotse na parang pamilyar ngunit tinutulak ang mga hangganan ng kung ano ang magagawa ng isang makina? Astig yan. Kung matutupad ng Mazda ang kanilang mga pangako, baka hindi na lang nila yayanig ang industriya. Maaari silang magbigay ng inspiration sa isang bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa kung ano ang maaring maging mga kotse. Kaya, narito on 2027 sa mga matatapang na ideya at sa bukudas na daan. Salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng ito. Manatiling mausisa at sasaluhin kita sa susunod.